pagdating sa lineup na magkabilang kumunan. Blacklist International ng AP Bren para sa unang laban at huling series sa first half ng ating regular season. Papasok na tayo sa Land of Dawn. And ito na yun eh. Sensui versus Kyle TC. Ito ang pinakaunang game na makikita natin ng Hellcurt in FPL Philippines Season 12. Paano kaya nila i-utilize to? No? Kasi ang dami ding uses ng Dark Knight Falls, hindi lang yung pag-kill. The thing is, yung Hellcurt, it's already a, historically speaking, no, medyo soft counter siya kay Angela kasi for one, hindi ka rin pwede pakita basta-basta kasi papatay ka ng Hellcurt. Number two, soft counter din siya kay Fredrin kasi hindi mo pwedeng combohin ng taunt. So hindi ganun kadali yung crowd control na gustong dalhin ni Sensui dito versus the enemy jungler. And may mobility din. Si Kyle TC is gonna be able to roam around the map. So may chance actually yung AP Brand dito mag-establish ang early momentum, especially when they get some few kills or kapag nakakuha sila ng turtle and then nag-transition sila into a side lane push. Oo nga, no? Kasi kapag normal mo pa itong Hellcurt, nakaka-cancel, nagkakaroon ka na ano ba tawag doon, nasa silence ka. Yep. So I think yun yung naging rason kung bakit ito talaga yung kinuha ng AP Bren. Pero ang downside lang nun, medyo malambot ito. Tsaka yung silence din ng Hellcurt may katagalan. Minsan magugulat ka, ang tagal mo hindi makaskill. And pakiramdam ko magandang paraan din yun para pigilan yung primal wrath ni Edward. Yeah, oo nga, no? At isa pa sa mga kapansin-pansin dito, yung Wilderness Blessing ay gamit na gamit ng ating mga Position 4 and Position 5. So, para hindi makompromiso yung movements, since alam naman natin sa recent changes, binabaan yung mga lakad or yung bilis ng paglakad ng bawat mga heroes dito. So, mas madali na para sa kanilang ikot. Ito yung yung sinasabi ni yung kaibigan natin si Riyash na so athletic. Oo. Kumbaga, Sobrang bilis gumalaw sa river. Kung takbuhan lang ang pag-uusapan, makakalamang agad, no? Kapag nakaganon kang Tier 2 emblem. Pero ngayon, ang Blacklist International na una, dito sa unang turtle ating game, Ready J, naghahanap na sila. Black Dragon 4, the Black reset. Kyle TC goes in, Petrify, Renny J still alive. Makapag-kill pa naman, tatama yung pressure strat. Kyle TC delikado ngayon, at Flinikeran, the Agent Zero for the first blood. Black TC naman ata ang isusunod nila, pero yung DPS, yung heal, magiging sa bakba. Haji going for it, Earth, Shatter, and double kill para kay Edward. Grabe yung habol doon ng Blacklist International. And Edward, dalawang crucial na Earth Shatter para sa kanya at Sensui ay malayang makukuha yung unang pagong ng ating game. You have to comment dito yung itemization na ginawa ng Blacklist International. May steel leg plates agad si Fredrin. Hindi siya kumuha ng Molten Essence kasi alam na kailangan niya i-survive yung physical damage ng Hellcurt. And awkward pa nga kasi yung pag-engage ng AP Bren, hindi nga rin sa Fredrin Ang gusto nilang patayin yung Angela, which is the right call technically. Pero kulang pa sa damage yung Hellcurt and I don't think inabot niya rin yung full stacks. Lalo pa yung item niya rito si Vampire Mallet lang. So kukulangin niya talaga ng DPS. Pero Tribal Wrath na gamit na. Flap DC, medyo delikado. Isang balat na lang. Killing spree para kay Edward. may pag-sticker pa na ginawa dito. May pagbelat pa para kay Edward. At maagang 3-0 para dito sa Blacklist International. 1.2k gold lead. At ngayon, ang plano ng AP Bren. Okay, sige, medyo nalulugi tayo sa mga isolation plays. Magsama-sama muna tayo. Hanap tayo ng mga picks. Pa-isa-isa lang. Ngayon, napumapasok na tayo sa 4-minute mark. Talagang interesting makita kung paano nga baka babawi ang AP Bren dito. Parang ang hirap na maging si Flap TC ngayon, no? Meron ng Dominance Rush. Dominance Rush. Dominance Ice. Rush. Nani-rush. Mula kay Edith, which is gonna be important kasi anti-attack speed to and of course anti-regeneration sa side ng AP Bren. And it's not just gonna apply to the Yuzong. Kahit yung Hasklo ay madedena yung lifesteal mula kay Super Marco. Sino may ginagawa dito rin Sensui at si Kyle TC nagpadilim na Dark Knight Falls, naghahanap sila pero hindi yata nila tutuloy ang kill na yun. Heartguard though, nagamit. Wow, marami mga resources ang nagamit doon. 4 ultimates ay na-burn para sa AP Bren. 15 seconds bago mabuhay yung next na big objective, which is the turtle. And kailangan munang humanap ni Kyle TC. Hindi pwedeng mag-engage siya palagi. Kasi bitin pa yung damage Alam mo naman kapag Hellcurt ka, gusto mo na isang kalmot mo lang, patay na kagad yung kalaban. Tsaka talaga, super momentum based si Hellcurt. Pag napigilan ka ng
ng early game, parang ang hirap mag-recover. Pero maintindihan mo yung attempt ng AP Bren kasi gusto mo rin makuha yung snowball. Kapag nakuha mo yung turtles, nakakuha ka ba ng kill? Naku, speaking of snowball, medyo maaga ang snowball dito. Black Destination dito si Edward. Flap TC going for the Black Dragon form, pero si Kyle TC makakasecure ng second turtle. Shutdown para kay Edward. Four-man Petri para dito kay Flap TC. At papasukin na din si Ohip doon sa may bandang Gedli. Sensui ngayon ng delikado. Kyle TC kinakalmot siya. 2 kill plus the turtle for AP Bren. Grabe, ano nangyari doon Midnight? Ito yung kinagandaan kasi sa lineup ng AP Bren. Once na makuha mo na yung mga items, meron ng Haskell din si Bruno, meron na rin DHS, si Kyle TZ. So definitely masakit na rin yung kanyang Deadly Poison Stinger kasi HP based na yung physical damage na ina-apply niya rito sa Blacklist International. And kahit masabihin natin may sustain, may raw tankiness yung kanilang lineup, again, masakit yung mga tira mula sa AP Bren. And of course, yung mobility factor na sinasabi natin na galing kay Rafaela kanina, pwede silang tumalon ng tumalon. Yeah. And nung umabot yung jump ni Hellcat, nandun din kasi yung silence. So hindi ganun kadali lumaban for Blacklist International. Yung pala yung idea, no? Kapag ka pumasok na itong si Kyle TC, kapag na-atake siya actually, napansin ko kanina, kapag ka marami palang umatake sa kanya or isang sumatake sa kanya at marami nakapalibot sa kanya, lahat yun masa-silence. Yep. So, ang laking tulong ito para sa AP Bren. And speaking of malaking tulong, Haskell para sa magkabilang gold laners natin. And malaking tulong to sa kanila para sa lifesteal and sa criticals. Ito na tayo parang standard for gold raiders ngayon. Kailangan mayroong kang pang self-sustain. Yeah. Kasi talagang tinatanong ka ng mga fighters, ng mga junglers, especially kapag tinignan mo yung composition AP Bren, majority ng early game damage nila, I think sila talaga coming out from Kyle TZ tsaka Super Marco. Prometry na dito si Sensui, habulin sana nila dito si Ogen, pero masyadong mabilis. Look at that Acer recall. Pero ito yung maganda, i-hit lang kapag tumama yung box, heal lang. Oo. Talagang nandun yung level. Actually, both sides naman. Lamang na ng konti talaga si AP Bren, lalo pagdating ng mid-game spike kasi lahat sila ay nagbe-benefit mula doon sa heals na nanggagaling kay Rafaela. Although na-nerf yung movement speed niyan, hindi naman na ganun ka nagmamatter kasi basta abot nila yung mga heroes, especially may mga naka-wilderness blessing dyan, so may additional movement speed na nakukuha sila around these objectives kasi nasa river. Ayun, mamadaliin ng AP Bren. Black Dragon Form may ginamit ni Flap para lang ma-zone, pero si Edward hindi siya umabot doon Silence para kay Edward. Primal Wrath, pero mukhang hindi natutuloy ang laban. AP Bren secures 2 out of 3 turtles. Ganda ng ginagawa dito ng AP Bren. Sila naman ngayon ang nakakuha ng kalamangan. Though barya-barya pa lang naman ito, pero it defines na sila na yung control pagdating ng mid part ng ating game. Wala pa rin mga basag na tore dito, pero nagkukumpulan na ang kupunan ng AP Bren. Naghahanap ng kahit isang kill para makabawi lamang doon sa sabihin na natin na early game na ginagawa ng Blacklist International at nakabasag na rin sila ng unang tore dito sa may bandang ibaba. Ito na yung dilemma ng Blacklist International actually. Wala silang engage and you're up against a Rafaela and Novaria. Medyo awkward pakinggan yung combo na yun kasi parang ang hina. Pero again, ang daming vision. Nandyan yung ability to reset, tsaka yung pokes na nanggagaling mula kay Few. Meron na siyang COD rito, naka-arcane boots na rin. And kapag tumatama yung Astral Recall, pumapatong pa yung damage yung impure range. So may adaptive damage pa na pumapatong. Nakita natin kanina tumama kay Oeb, half HP kagad yung Minitel. Grabe yung mga sipa dito ni Super Marco. Actually, buti ba nga napansin mo no? Yung vision talaga na mabibigay. Yung Light of Retribution, nakakapagbigay din ng vision yun no? So ang dami talaga nilang vision dito. So vision is mission. Parang na-realize ko din yung Hellcat pala, pati yung Novaria. Pero yun mo, nakikita mo sila, pero kayo hindi nakikita. Parang tinanggalan ka ng ilaw, tapos naglagay ng flashlight sa mukha mo. Tinashbang ka talaga Nabulag. No, pwede ganun yung mangyari dun actually, kapag madilim yung paligid, tapos binuksan Sila yung may ilaw. pailaw. Oo, yun yung maganda dun pero ngayon, Oh no, Flap TC ngayon. Mukhang siya ang mabibigyan, pero Cha Energy makakatakas naman ata with the Black Dragon form. At tignan mo naman si Kyle TZ, tinakbo lang, nilakad lang, lakad matatag. Pero ngayon dito sa may bandang taas si Edward, makakapag-primal draft. Now it's a 2v1. Mabubuhay nga ba si Agent Zero with the outplay? Edward in a 2v1. wow, grabe yung ginawa ni Edward doon. Outplay sa dalawa. At ngayon yung Lord ay available din para sa koponan ng Blacklist International. Back and forth lang ang palitan. Dito. Super activated ni Edward dito. 5 kills sa Blacklist International, all 5 is on the Edith. And this is not something that you want to do. Alam mo to, Omi, kapag nilalabanan mo yung Edith,
mula full HP, pag nag-half HP, pag may ultimate pa yan, mag-back ka na. Oo, wala na, 3v1, 2v1, hindi. Pag full stack passive, ang call ay tumakbo. Back lang. Mahirap eh, kasi again, kahit sabihin natin may Hasklo, si Bruno, kahit sabihin natin masakit siya, first of all, merong Blade Armor. Yeah. So, ang taas ng kanyang physical defense. Tapos meron pang Dominance Ice. Ang baba na nga ng attack speed mo kung malapit kang Edith, nawawala pa yung HP regeneration Yan, oh. mula doon sa Hasklo. Kahit pa nandyan yung Rafaela, napakaliit lang yan eh. Half HP nag-ultimate. Grabe yung damage output. Full stacks. No. Grabe. Ayun, oh. Actually, nakita mo rin yun, depende. Dinasyan niya para may konting stun. Oo. Pero hindi pa rin umabot Kulang yung talaga eh. damage na pwede niya ibigay doon kay Edward. Ngayon, hawak nila yung unang lord ng ating game. At available na rin dito yung tag dito, yung item Yeah. na meron dito si Ito Oheb. yung daily reminder na kapag naka-Blade Armor yung Edith, napakasakit yan. Oh, Ayun na, Kyle? Pero nagpadilim ng surroundings. Oheb ngayon, makatakas naman pala. Pero nahanap nila si Flop! Tinignan nila na parang ganun lang! Habulin nga nila dito si Super Marco. Aatras muna, kumuna ng AP Bren. Wala na rin naman yung Lord dito. At sa gitna sila pupunta. Masyado malayo ang mga members ng AP Bren. At ang buong kumuna ng Hive ay mag-aatrasan muna. Sobrang laking momentum swing nito for Blacklist International. Isang maling teamfight lang ng AP Bren or isang actually maling skirmish na pinili ng kanilang gold lane ay lumamang kagad na Blacklist kasi suddenly you now find yourselves in the situation na ang kalaban nyo na ngayon ay yung ube ng Blacklist. Hindi na mag-iwahiwalay ito lalo pat meron ng flask of the Oasis or yung photo na hawak ni Renegade. Yeah, and kapansin-pansin din itong si Haji, ang kinukuha niya yung ultimate ng isang Rafaela. So additional stun para sa kanila. Yeah, sumasakit na dito si View. Pero madali lang kasi. Kapag ka tinamaan ka, pahil ka lang. Pahil po, Renny J. Naalala ko yung Ma'am Shu Pahil eh. Ma'am Shu Pahil. Renny J. Pahil. Yun na pala. Yun na ngayon. May bagong era na. Diba? Bagong era na. Nakakamiss nga yung mga type na gano'n. Nako, testing ulit. Testing dito AP Bren. Doon sa may top lane, apat na nakupunan mula sa kanila. Aatras na rin muna. Parang nakita nila okay na testing na natin yung sakit ng isang full stocks na edit. So, kailangan natin muna kumatras. Medyo mahirap na yan kasi meron ng spell lifesteal si Edith dito. So, yung mga hits ay talagang magbabalik ng kanyang buhay. So, hindi pwedeng basta-basta lumaban dito. Sila Ogwen pa rin si Super Marco. Lalo na kasi Ogwen ay wala namang hawak wala naman siyang hawak na Dominance Ice. So, hindi niya rin pwede labanan yung Edith ng 1v2 alongside Super Marco. Yan. Actually, nag-worry din ako Kung titignan mo kasi yung composition ng lineup ng AP Bren, wala talagang yung front line para sa kanila. Black Dragon form yan nandun, pero kailangan natin tanggapin, hindi ganun kakunat ang isang Yuzhong. So, kailangan talaga nila ng way para puntahan yung likuran ng Blacklist International kasi hindi nila maabot itong si Ohib eh. Ito lang yung makunat kapag nakapag-skill, kumbaga. May mga iba kasi yung makunat kahit tumayo lang. Yung Yuzhong makunat pagka nakasakit. Nakabilbalang Nakapas. naka-hit, gano'n, may sa essence. Kumbaga, ang downside actually ni Yuzhong, kapag siya lang yung may hawak ng Dominance Ice, wala kayong Dominance Ice pag wala siya sa teamfight groups. at madalas siya pa nga uunahin, no? Pero kaya TC, ultimate is available. Pero may binabalak doon sa may bandang likod. Oheb, hindi pa rin nakikita ng AP Brand. Pero mukhang nakaramdam ang buong AP Brand dahil nasa may bandang likod na sila. Sino makakasecure ng Lord dito? Looks like it's going to be Kyle TC! Securing the Lord! Pero si Oheb ay galit. Dalawa sila nakasakay doon sa Tigre tapos napakasakit. Pero ngayon, ang sakit niya pala ni Super Marco. Kinailangan nila mag-back. Pero bakit may alien sa loob ng base ng Blacklist? Nakuha tuloy ni Edward. Dalawang namatay doon. Pero ano nga ba nangyari doon, Midnight? Again, yung Dark Knight Falls, nawala yung HP ni Lord. Umabot sa 90 HP si Lord bago na retry ni Kyle TZ. Pero again, yung Lord turn ng Blacklist International medyo mahirap labanan for AP Brent kasi hindi na nga nila maabot si Oheb, especially with the sprint. Tapos nakapatong pa si Angela. Yung damage output niya ay super taas na. Yung kanyang crits na nanggagaling mula sa Hasklo, yung Great Dragon Spear, pati na rin yung Berserker's Fury, pati yung Windtalker ay nagdidil talaga ng sobrang sakit na damage output. And again, sinabi natin kanina, walang natural frontliner yung AP Brent, kaya hindi na nila inahinabol si Oheb kanina. And si Sui, naka-double item na yung pinang Bruno counter na specialty na Blade Armor, pati yung Antique Kiras. Kasi guys, reminder lang, yung mga bola ni Bruno, skill po yan. So kapag tumama yan sa hero, nagpo-proc yung passive
nung anti-grass na nababawasan yung physical damage ni Bruno. Yeah, kaya pala, no, ito talaga yung pinapriority pag kalaban mo ang isang Bruno. Nakikita na natin yung downside, no, kapag wala kang frontliner, mahirap talagang sumabay or makipagsabayan sa teamfight. Yan, nakuha nila yung Lord, pero mabilis lang tinulaw ito ni Ohe. Ba't ngayon, masasabi natin na kanina kontrolado ng AP Bren, pero ngayon, pwedeng Blacklist pa rin ang kumukontrol kasi third inhibitor turret sila ang natitira para sa kanila, pero si Ohe medyo lalalim dito, ha? Suwi, alam niya kasi walang papatay sa kanya eh. Oo nga eh. Uy, ultimate muli, Oh, no, okay. para dito kay Haji. Ang kukunin niya against this Rafaela. Ngayon, kakalma muna. Edward, nag-aantay lamang ng pagkakataon. Mahaba-haba pa naman. 70 seconds pa naman. So, sapat na window pa to para sa AP Bren. Parang Makabuelo. dalawa lang pala yung choices dito ni Haji, no? Either the Holy Baptism mula kay Ogwen o yung Dark Nightfalls. o yung Dark Dark Knight. Nightfalls. Pwede din naman yung Black Dragon, Yeah. pero sayang yung burst eh. Oo. Tsaka ang ginagawa ng Blacklist is instead na sila yung nag-initiate, actually hinihintay nila yung AP Bren. Kasi alam naman nila kaya nila mag-reset. Nandyan naman yung sustain ni Aha. Sensui, pati na rin ni Edward. Kapag nakapatong yung hard guard kay Oheb, gagamitin niya lang yung sprint para makalayo siya. And then si Haji, meron ding Purify. So, once na na-bait out kasi ng Blacklist International yung mga skills ng AP Bren, very awkward yung clash para sa hype. Kasi ngayon, kailangan mo mag-reset. Pero yung reset mo, wala kayong tulad ng mga reset factor ng Blacklist na again, yung mga binanggit ko kanina, hahabulin lang kayo ng Irritel. No? Itong si Oheb, nakabuo na rin siya ng Wind of Nature. So, additional survivability para sa kanya. Kasama pa nung hard guard na pinag-uusapan natin kanina. 10 seconds bago mabuhay yung next na Lord. This is a Luminous One. So, kailangan pag-agawan. Ito na magkabilang kukunan. Pumipwesto na doon sa may Lord ang Hive. Pero papunta na rin ang Blacklist International. Sakit na taas na yung poke nung nung Navaria. Hindi na nakakatawa yun Sakit na. Pero si Sensui ay magsisimula ng hatakin itong Lord na ito. Super Marco, sumisilip-silip lamang binibait yung knock-up na manggagaling dito kay Edward. Ogwen, nandun sa may damuhan. Uy, medyo malalim siya rito, ha? Edward, wala ng dash, Aray. pero grabe naman yung poke na nanggagaling dito kay Few. Nahanap nila si Super Marco, pero makakamag-dash out. Nandiyan na rin yung Gilly, pero gitnang-gitna ang Appraiser's Rat. At papasok si Baptism, pero yung Holy Baptism matatapos sa kanya. At nandun na nga rin sa may bandang likod si Renegade at si OM dahil galit na sila. Double kill para dito sa Filipino Sniper. Grabe yung gigil, grabe yung galit, at Blacklist International. Oheb! Makukuha Iwan na ito, yun. ha? Meron silang minions, mataas-taas ang death timer. Pwedeng end the bulata to, ha? Nagalit na, Ayan nag-heavy na! crossbow pa. Ayan na! Pinagpabaril sa loob ng base. Mega kill at mukhang tatapusin na Endable! nila. It's a clean wipeout at Blacklist ngayon ang tukuha ng game number 1. What a game! Number 1 para sa mga agents. And that winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance.